Ba't tulala ka dyan, Mi? Bungad ng kasamahan ni Catherine sa opisina. Kapon ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili Tinuklop niya ang invitation card na natanggap kahapon at kumiti. Wala to, te. Pressured lang sa sunod-sunod na meeting. Kaya wala sa kondisyon. True yan? Yung mukha mo kasi para bang nanggaling sa breakup. Lukot na lukot. Umayos si Catherine sa pag-upo. At diretso ang mga matang tumitig sa screen ng kanyang monitor. Walang pumapasok sa isip niya, kundi ang imbitasyon para sa nalalapit na kasal ni Elijah. Hindi kasi basta-basta ang lalaking yun. Minsan ito naging parte ng masalimuot niyang college life. Kahati niya ito palagi sa top 1 spot. Hindi niya mauhusan kahit isang point. At nang dumating ang graduation day, ito ang nag-iisang summa cum laude ng kanilang department. Samantalang siya magna cum laude. It was a big success. Dapat proud siya sa sarili. Except, ayaw niyang matalo kay Elijah. Hindi siya papayag na ito lagi ang nasa taas. Pakiramdam ni Catherine, lamang siya rito pagdating sa kasipagan. Pagdating niya sa bahay mula trabaho, agad niyang tinawagan ng mga kakilala. Jazz, nakatanggap ako ng invitation. Ikakasal na si Elijah? Untag niya. Wow! This is the first time na tinawagan mo ako ulit after few months. At ang una mong binigkas pangalan ni Elijah. I'm trying not to be hurt, ha? Di ka man lang nangamusta muna. Shucks, I'm sorry. Nagulat lang ako. Well, alam mo na. Yeah. It's okay. Kilala kita Everything related to Elijah, dapat alam mo. No one plans that guy's downfall like you do. I'm sure, kung magkamali lang sa'yo, na isang beses pa ang lalaking yon. Talagang pag-iipunan mo ang pambayad sa hitman, mapatumba lang siya. Eksahirada, Jazz. Hindi ako ganun, no? Natawa na lang siya dito. Oh, kumusta ka naman? Ngayon ka pa nagtanong. Okay, sige. Ayos lang po ako. Babalik tayo kay Elijah. Well, ang usapan, he's marrying a prima donna. True? Nice naman. Malamyang sagot ni Catherine. Ang Alta bagay lang sa kapwa niya Alta. Never niyang nakita na pumatol si Elijah sa kaklase o schoolmate. Kaya alam niyang hindi ito magpapakasal sa basta-basta. Sa pamilya pa lang ng lalaking yun. Walang papalag. Di ko pa nakikita ang bride-to-be niya. Nahihiya ako i-search ang name noon online pero ang sabi, she's perfect for him. Dagdag pa ni Jazz. Really? Good for him. Ang akin lang, ba't pati ako invited? Natahimik si Jazz at ilang saglit to nag-isip bago hilaw na tumawa. Kath, can I speak honestly? Oo naman, ano yun? It's been years since we graduated. Ikaw na lang yata hindi pa nakaka-move on sa galit mong yan. Di ba pumasok sa isip mo na kahit kailan, baka di naman kaaway ang tingin sa'yo ni Elijah? What if para sa kanya, friendly competition lang yon, lalo na nung college, di ba? Imposible yan. Ilang beses kami nag-debate, Jazz. Alam mo ang reaction niya kapag natatalo ako, and you're saying that's friendly? Friendly? Yung pagngisi niya? Ganon? Chill! What if nga lang Huminga siya ng malalim. Natawa naman sa kabilang linya ang babae. Damn! He still gets under your skin. Makita mo lang siguro siya nakangiti, sasabog ka na ulit. Hindi nagtataka nga lang ako. OA mo naman. Alam mo kahit magkita kami in person, wala ako maramdaman. Walang-wala. Period. Totoo yan? Oo nga. Okay, total ikaw may sabi niyan. Tatawagan ko si Elijah at sasabihin ko sasama tayo sa bachelor's party niya. Lahat ng binigyan na imbitasyon pwedeng dumalo. Kailangan nga lang magpalista kasi destination ng party. Wow ha? What a way to flex his money. Gagawin niya talaga lahat para ipamukha sa lahat na mayaman siya. Ayan ka na naman. Of course, he will spend a lot. Walang party niya na to bago ikasal. There's nothing wrong with that. Biro lang. Ikaw naman dinidepensahan mo agad yung lalaking yun. Pumunta tayo dahil nagpadala siya ng invitation. Ibig sabihin gusto niya tayong makita. Pagbigyan natin. Natawa naman si Jazz. Tama. Marriage is a lifelong commitment kaya dapat i-congratulate natin siya. Huwag mo siyang aawayin. At dapat siyang star of the night
para ramdam niya ang suporta ng lahat. O sige na, I will note that in mind. Matutulog na ako, Jazz. See you soon na lang. Sure! Have a good night's sleep! Pagbaba niya ng tawag, nabura ang ngiti ni Catherine. Hindi niya mapangalanan kung ano ba tong nararamdaman niya, pero hindi siya natutuwang malaman na ikakasal na si Elijah. Ibig sabihin kasi nun, ready na mag-settle down ng lalaki at natagpuan na nito sa wakas ang kapayapaan sa piling ng naibigang babae. Samantalang itong si Catherine heto, no boyfriend since birth at mukhang magiging bitter to death dahil lang din sa lalaking yon. Ba't mauuna pang ikasal sa akin si Elijah? Dapat ako muna bago siya. Pati pa naman sa love life, inuungusan pa rin ako ng kumag na yon. Aniya sa sarili. Marami siyang aasikasuhin oras na formal siyang makasali sa mga pupuntahang kung ano-ano pang lugar patungo sa destination party ni Elijah. Magpapaalam siya sa trabaho na maglilive ng mahabang panahon para makapagpahinga rin siya pagkatapos ng party. Matapos ang ilang araw, natanggap niya sa wakas ang plane tickets para sa lugar na napiling paglagian ni Elijah. Halos malula si Catherine sa dami ng chats sa GC nila. Sabi pa na isa niyang kaklase dati. Pupunta si Catherine? Nice, this is going to be fun. Napairap siya. Siguro aasahan ng mga ito na magmamaldita siya pagdating doon. Pasensya na lang, mas mature na siya ngayon kesa noon. Inis man siya kay Elijah, natuto na siyang itago ang nararamdaman alang-alang sa ibang tao. Catherine girl, ang lalim ng eyebags mo. Tili ni Jazz nung magkita sila sa airport. Shut up ha, hindi ako nag-leave sa trabaho para lang okrayin mo. Sabi niya sabay hawi ng buhok. Oo nga naman, kahit mukhang nadagdagan na 5 years sa edad ni Catherine dahil sa work, maganda pa rin siya. Gatong ng isang lalaki. Sinama niya ito ng tingin. Ikaw kayo magtrabaho sa corporate setting, tapos mag-usap tayo kapag di ka ma-stress. Anak pa nito nying ang supervisor ko. Akala mo, may amang kontraktor ko umasta sa opisina? Natawa ang mga kalalakihan. Di ka pa rin nagbabago, Catherine. Ikaw pa rin yung palaway naming auditor dati. Umiling siya sa mga ito at naghintay sa kanilang flight. Mula Cebu, lumarga sila patungong Zamboanga City para sa island getaway ni Elijah. Pagbaba ng aeroplano, bumiyahe naman sila agad tungo sa dalampasigan para sumakay ng pump boat. Halos ibuhos na ni Catherine ang lahat ng white flowers sa sarili para lang maibsan ang pagkahilong nararamdaman. Ngayon lang siya ulit nakaranas ng ganito kahabang trip, kung kaya naninibago ang kanyang katawan. Okay ka lang, bate? Tanong ni Jazz pagkababa nila ng pump boat. Oo, ikaw ba? Kung naduduwal ka, may candy ako dito. Alok niya bago binilang ang mga kasamahan. 10 pa rin naman sila, mukhang walang nahulog sa dagat. Nasaan po si Elijah Manong? Laki nito isla ah. Halos 1 oras din tayo sumakay sa bangka. Bulalas ni Clark. Abay, nauna na yung iba niyong kasama kaya baka kasama nila si Sir ngayon. Maghintay na lang kayo dito, bababa rin yun. Sabi ng bangkero bago itinukod ang mahabang kahoy sa tubig upang pihitin ang bangka paharap muli. Mukhang babiyahe ito ulit. Sige po, salamat, mag-ingat kayo. Paalam ni Jazz. Inilibot ni Catherine ang tingin sa isla at nakaramdam muli ng inggit. Afford ng pamilya ni Elijah magkaroon ng private island. Kung ganito lang siya kayaman habang nag-aaral, hindi niya kakailanganing mag-part-time job sa mga mapanlamang na fast food chains dyan. Mga trabahong tumatanggap na estudyante para sa GY shift na walang diferensyal. Tapos, halos 10 oras pa ang trabaho. Ayun na siya. Yo man, nice property. Sigaw ni Clark. Humarap si Catherine at nagkasalubong ang excited na mga mata nila ng binatang si Elijah. Nakasuot ito ng puting polo at itim na pants. Magulo ang buhok ng lalaki dahil sa hangin. At base sa ngiting pinapakita, mukhang tunay naman itong nasisiyahan na makita silang lahat. Hindi na siya binata, Catherine. Sa pagtagal tatanda na siya, papangit at matutuyo samantalang ikaw, mananatiling fresh. Sabi niya sa sarili. Hey guys, kamusta ang biyahe? I'm glad you're all here. Karamihan sa mga inimbita ko hindi tumuloy dahil sa haba ng biyahe. Diretsong yumakap si Elijah sa mga kalalakihan.
Maging ang mga babae hindi nito pinalagpas. Gumanda ka lalo, Jazz. Namutla si Catherine nung siya na ang susunod. You came. Tanging wika ni Elijah bago binuhat ang kanyang dalambag. Mukhang pagod ka. Di ka naman naduwal sa biyahe. Anong kala mo sa akin? Ignorante? Bagot niyang tugon bago tumabi kay Jazz. Hayaan mo yan si Catherine, Ellie. Alam mo naman si Miss Ma'am, kapag masama pakiramdam, nagiging dragona. Sabat ni Clark. Tumango na lamang siya kay Elijah. Siya lang ang hindi nito niyakap. Hindi siya nagkamali. May tensyon pa rin talaga sa pagitan nila. Obvious na obvious ang pag-iwas nito. E di sana hindi niya ako inimbitahan, di ba? Naghihimutok na reklamo niya sa sarili. Tigi-isang silid ang binigay sa kanila. Nasampal muli si Catherine dahil view pa lamang mula sa bintana. Panalo na ang buong mansyon. May kumatok sa kanyang pinto kaya ipinagpaliban niya muna ang pagbibihis. Bumaba ka na muna, kakain tayong lahat ng sabay. Para hindi mahirapan ang makakatulong sa paghahanda at pagliligpit. Bungad ni Elijah. Oo, susunod ako, salamat. Agad na tumalikod ang lalaki kaya pinigilan niya ito. Ellie. What? Salamat kasi inimbitahan mo ako sa kasal mo. Congrats nga pala. Tumango ang lalaki. Thanks. Huwag ka na muna maligo. Kagagaling mo lang sa mahabang biyahe. Baka mauwi pa sa trangkaso. Oo nga. Kumaway si Catherine at dali-daling sinara ang pinto. Umirap siya at umarting sukang-suka. Hindi talaga bagay sa kanila ni Elijah ang magplastikan. For all she knows, baka nga kung ano-ano iniisip ito tungkol sa kanya ngayon. Hindi siya magpapadala sa caring words nito. Habang pababa naman ng hagdan si Elijah, nakatanggap siya ng tawag. Angel? Yes, it's me. Nandiyan na ba lahat? Oh, thank you for allowing me some time alone. I understand why you need it. Ang totoo niyan, kinausap ko rin ng parents ko kung pwede bang mag-rest din ako for 3 weeks. The wedding is still far, right? Yes, kaya naman I insist. Dapat makapag-party ka bago ang kasal. Enjoy a little. Hindi yung panay piano lessons ang inaatupag mo. Arranged marriage is hard, but it doesn't mean it can't be successful, di ba? Tama ka. Anyway, I just called to check up on you. Really? Kala ko dahil inutusan ka na naman ni tita. Natawa si Angel. Well, I think that's true. Well, yes, she did. Kailangan daw masanay ako na araw-araw kang kausapin eh. Okay, I will call you later para may screenshot ka at isend sa mga magulang mo. They should stop worrying about us. Alright, sweet cheeks. Napailing si Elijah. I have to hang up now, dear. Bye. Iyon nga, may araw pa Ellie. Nagtatawag na naman kayo na langgam niyang fiancé mo. Daing ng pinsan niya si Max. Make fun about it. Baka sa susunod ikaw nang i-arrange marriage. Oh no. That's impossible. Nagka-girlfriend na ako maraming beses na. Kaya ka lang naman pinilit na tita at tito. Kasi no girlfriend since birth ka. Yan tuloy. Stop pushing it. Baka mamaya marinigin ng mga kaibigan ko. I don't want them to think badly about Angel. Paalam ni Ellie bago pumanhik sa kusina. Hi guys, kamusta ang isla? Do you guys like it? Elijah? I can't believe it. Ngayon lang nag-sink in sa utak ko kung gaano kayo kayaman. Sabi ni Jazz. Tumango pa ang iba. Well, first of all, this is not my money. Pero yan ang mga magulang ko. They were smart about their spendings. Oras sa magkapera, bumibili agad ng properties. The value of land never goes down. We know about that, pero this range, it almost too much. Masayang sabi ni Clark. Di naman ako pwedeng tumira dito habang buhay. Malayo sa syudad, walang stable na signal dito para magtrabaho. Let's all have fun while you're all here. Nagsimulang kumain ng lahat. Bumaba sa wakas si Catherine. Mukhang naligo pa ito kaya natagalan. Me? Grabe! Nakuha mo pa talaga maligo? Tanong ni Jazz. Oo, maalikabok yung balat ko eh. Hindi ako makakakain ng maayos kung feel ko madumi ako. Tugon ni Catherine. Sumulyap si Ellie sa direksyon nito at bahagyang umiling. Hindi pa rin talaga nababawasan ang katigasan ng ulo ng babaeng to. Wala siyang sinabi na kahit kailan. Sinunod ni Catherine.
Kahit gusto niya lang mapabuti ang babae, ang translation sa utak nito kabaliktaran. Para talaga silang tubig at langis. Imposibleng maghalo. Gayunpaman, masaya si Ellie na nandito ang babae. This woman reminds him so much of his youth. Sa college lang naman talaga siya nag-enjoy. Dulot na ang academic competitiveness nito. Ngayon pareho sila nakapagtapos at may kanya-kanyang career. Ano kaya ang nagbago? Kinabukasan, napuno ng sandamakmak na activity ang kanilang umaga. Hindi kinaya ng katawan ni Catherine ang dami ng palaro na naisip ni Elijah. Akala niya party lang magaganap, ngunit mukhang nagpunta sila dito para sa challenges at obstacles na sinetap ng lalaki. For 20,000 pesos, sino kaya mananalo? Sigaw pa nito sa mic na dala. Napailing si Catherine. Akala ko ba bachelor's party mo ngayon? Bakit parang nagsiselebrate tayo ng pista dito? Allow me to have this, ma'am. Namumulis ka na naman dito eh. Dito ako masaya. Ngumiti si Catherine. It's just weird. Di ko naman sinabing bawal. Oh really? Dahil dyan, ikaw ang susunod na contestant para sa Chocolate Cookie Challenge. Gago ka ba? Itinulak siya nito paharap kaya wala siyang choice, kundi tanggapin ang chocolate chip cookie at pinatong sa kanyang noo. Kailangan niyang umuwi ng todo-todo para bumaba ang pagkain at maipasok sa kanyang bibig. Wala na. Papangit na ako ng husto ngayon. Daing niya sa sarili. Ilang saglit pa, nakasabayan niya ang kalalakihan at lahat sila gustong manalo. Umahon ang pagiging competitive sa puso ni Catherine. 20,000 din ang papremyo. Hindi na pupulot yun sa daan. Oh my God, Kath! Gumaling ka bigla! Tili ni Jazz. Ngumiti siya. We have a tie with 10 seconds. Clark and Catherine, pakibilisan na lang sa final round. Sino mauuna? Sabi ng master game show na si Elijah. Bato-bato, Clark. Ang talo, siyang mauna. Alok niya na agad sinang-ayunan ng binata. May the best one win? Sabi ni Clark matapos ito matalo. Ikaw mauna. Alright. Nagunat pa si Clark. Nagsipalakpakan ng mga manonood. Maging ang mga pinsan ni Ellie, nakikicheer din kahit pa hindi sila close ng una. Timer starts now. Mabilis na kumunot ang noo ng binata para maibaba ang chocolate chip sa kanyang noo. Natawa ng malakas si Catherine dahil sa mukha nito. Naisip niya na ganito rin ang pagdadaanan niya mamaya, kaya mas lalo siyang napahagalpak ng tawa. Wala, nandito na siya sa posisyong to at hindi siya duwag para umatras lang. 9 seconds. Wow, Clark, that was great. Ani Elijah at nakapagkamay sa lalaki. Thank you nakakatanggal man ng dignidad pero wala eh. Pag may talent, kailangan ipakita sa lahat. Napangiti si Catherine. Talent na pala tawag doon ngayon? You're next. Nireset na ni Ellie ang timer. Umupo na siya sa silya at hinintay ang hudyat ng lalaki. Lumapit ito para ipatong ang cookies sa kanyang noo. Good luck. Iniwas si Catherine ang tingin. Ilang saglit pa humiyaw na ito. Ready, set, go! Ginawa niya ang best para pakunutin ang noo at gumiwi ng todo. Para sa kanya mabilis lang ang segundong lumipas. Done! Sigaw niya sabay tayo. Pumalakpak ang lahat samantalang si Elijah bumulong sa tauhang katabi. Ilang saglit pa nag-announce na ito. 11 seconds. Clark, congratulations. Malungkot nang umiti si Catherine. Nakisaya rin siya sa lalaki at nakapagkamay pa rito. Galing mo kanina. Ikaw din, Kath. Lahat na ekspresyon na pwedeng gawin nagawa mo kanina. First time kita nakitang dilat. Tapos nakangusong parang pato. Nagtawa na ng lahat. Sinapok niya ang braso ni Clark. Lokong to. Lumapit si Elijah na may dalang envelope. Clark, for the winner, itong sayo. Catherine, ikaw naman may consolation prize. Let's move on to the next game. Tumabi si Catherine para buksan ang laman ng sobre at bilangan ng pera sa loob. Nalula siya dahil sobra pa sa panalo ni Clark ang pera sa loob. Lumapit siya kay Elijah para klaruhin ang nangyari. Baka nagkamali lang ang staff nito at nabaliktad ang laman ng pula at puting sobre. Elijah? Yes? Uminom ng alak ang lalaki. Is there a problem? Sobrang laki kasi ng laman nito. Hindi naman ako nanalo.
Baka may mix-up lang? Tamad siya nitong tinitigan. Akala ko ba malinaw na 20,000 ang prize ng kung sino mananalo? Yun ang sinabi ko sa stage kanina. Oo, you're right. Nabanggit mo nga yan kanina pero kasi mas malaki ba talaga ang consolation prize? Pinasadya to as in? Oo naman. There's the winner and there's a gift for the player who made me smile the most. Natuwa ako sa'yo, kaya binigyan kita ng ganyan kalaking halaga. Ba't parang di ka makapaniwala? Kaaway kita dati eh. Natawa ito ng malakas. Wait, why would you hate me? Mabait kaya ako sa'yo. Anong mabait? Ang dami mong inagaw sa akin nun. Minsan nga inisip ko sinadya mo talaga makipagkompetensya sa akin para na ipamukha sa lahat na kapag gusto mo, makukuha mo. I don't live thinking what others will say, Catherine. Magiging miserable ang buhay ko kung didepende ako lagi sa kung ano opinyon ng iba. Kung nag-away man tayo para sa isang posisyon dati, it's because I genuinely liked it. Sana hindi mo yung dibdibin. Sumandal ito sa bar counter para tignan siya ng maayos. Nahiya tuloy si Catherine. Tapos na sa akin yun. Nakaget over na ako doon. Sa paulit-ulit na nangyari no college. Tumango siya. Me too. Paulit-ulit ako natalo nun. Kung mainit pa ng dugo ko sa'yo minsan, I just hope na wag mo nalang isipin. You're still threatened. Oh, parang gano'n na nga. It's like may feeling sa puso ko na anumang oras may aagawin ka na naman at malulungkot ako ulit. Inakbayan siya ni Elijah at pinaharap sa dagat. Hindi na mangyayari ulit yan. We're both adults now. I'm glad na nasabi mo sa akin to. Ang gagawin natin, iinom tayo para makalimutan natin ang nakaraan. Hindi ako mahilig uminom. Tumingala siya para tignan ang mukha nito. Ilang araw ba kami magsastay dito? 3 days. After that, may iwan ako dito sa Easton ng 3 linggo. Gusto ko linawin na isip ko bago magpakasal. I want to think about everything thoroughly. Kaya kailangan ko mapag-isa. Para ka namang bibitayin yan? Somehow, for some people, marriage is like a death sentence. Walang divorce sa Pilipinas. Ayoko sayangin ang gasto sa mga magulang ko sa isang annulment. We have to live by our decisions. Kaya sinisigurado ko lang na nasa tamang ayos sa utak ko para sa kasal. Nasa dulo na ng dila ni Catherine ang tanong. Ayaw niya makialam sa buhay nito. Pero malakas ang duda niyang arranged marriage ang papasukin ng lalaki. Nakaramdam siya ng pag-ilang. Hindi patas ang setup na yun para kay Elijah. Nagpaalam siyang babalik muna sa kwarto para magpalit ng damit. Gusto niyang pigilan ang sarili na magtanong kung hindi ba nito mahal ang babaeng pakakasalan. Kapag umamin nito na mahal niya ang babae, malulungkot si Catherine. Oras na sabihin nitong hindi, masisiyahan siya. Ayaw niyang isipin ang rason kung bakit yun ang kanyang naiisip. Hindi niya gustong suriin ang nararamdaman. Sapat na ang pagpunta niya rito para maging huling sulyap sa lalaking kaya siyang inisin gamit lamang ang isang tingin. Naging masaya ang 3 araw na selebrasyon. May mga gabing hindi na kailangang uminom at sapat na ang movie nights para sabay na tumawa at magkwentuhan silang lahat. Gamit ang maliit na bangka, nagpaddle sila paikot ng isla at ng isda rin. May isang umagang nagpapagalingan sa pagdive sa bangin pababa ng dagat at magkakasakitan sa beach volleyball. Ito na yata ang paboritong bakasyon ni Elijah. What do you think? Untag ni Max. Pinanood niya ang mga bisitang nagsisipulasan upang makalayo kay Clark na naka-blindfold. It's the best 3 days ever. Your wedding day should be your best day, cousin. Natawa siya. Ano bang alam mo? Di ka pa naman kinakasal. Anyway, memorize this face of mine. Dahil kapag may holiday, hindi ako sa Pilipinas maglalagay. I have to stay with Angel's family. Damn! Really? Oy, yan na napagkasunduan ni Mama at Dad. Kasama ang parents ni Angel. Napangiwi ang lalaki. Sana pala sila na lang maikasal sa isa't isa, di ba? Tapos, wala ka nang ginawa kundi asarin ako. My bad. O sige, hindi na. Mamaya final party, di ba? Yep. Lots of drink. Everybody's supposed to get pissed drunk. Sumayaw-sayaw ang Mokong. Alright, watch my dance moves mamaya. Aralin mo para ma-inlove sa'yo si Angel. You're greedy, man.
Saway niya sabay lagok ng juice. Dumako kay Catherine ang kanyang mga mata. Magulo na ang buhok nito mula sa pakikipaghilahan kanina sa mga kasama. The woman would rather get dirty kaysa matalo sa isang laro. Narinig niya na dati na adopted si Catherine. May puwang sa puso nito na gusto laging patunayan ng sarili na the best siya para hindi masisi ng foster parents sa ginawang pagkupkup dito. Sometimes, it's admirable. Pero kung susuriin ang college days nila, it was freaking terrible. Late niya na lamang na-realize na umiiyak ito sa tuwing nauungusan at nade-depress kapag di napasaya mga magulang gamit ang medalyang nauuwi. Sinabi pa sa kanya na isang kaklase noon, masyadong try-hard si Catherine. Kahit na maging summa cum laude pa yan, hindi pa rin nun mababago ang totoong ampon siya. Kapag may emergency siya at ang biological child ng parents niya, paniguradong di siya priority. She would always be that disposable child. Doon lang nakaramdam ng matinding pagnanais si Elijah na manampal ng babae. It was painful to hear that. Kahit pa hindi naman siya ang sinasabihan nito. Catherine always has a sweet spot in his heart. Kahit anong irap nito sa kanya, hindi niya magawang seryosohin. Kung may lalaki mang makakapagpalambot ng puso nito, wag sanang lumitaw sa harap niya. Ellie is not a jealous person. Ang totoo niyan hindi siya marunong mainggit. Baka yun pa ang unang pagkakataon na mararamdaman niya kung sakali. It's not like she likes Catherine. Sadyang never pa ito naging malambing sa kanya. She's cute with her friends pero sa kanya never. Curious lang talaga siya kung ano ang kayang maramdaman nito. At kung anong pakiramdam kapag lumambot na ito bilang babae. Hindi naman maintindihan ni Catherine kung bakit sa bawat party para bang requirement ang uminom ng alak. Hindi siya yung tipo ng tao na mahilig sa alcohol. Una sa lahat, masyadong mapait. Pangalawa, marami siyang horror stories na narinig tungkol sa mga taong nagwawalwal at gumagawa ng kabulastugan habang nakainom. Pero sa araw na to, pagbibigyan niya si Elijah. Cheers, guys! Sigaw ni Jazz. Ano pa ba at baka ito na ang huling beses na makita niya si Ellie? Pakiramdam niya, may ililet go siyang mahalagang bagay at kailangan niyang tanggapin yon kasabay ng pait ng alak. Isa-isang nagbigay ng message kay Ellie ang mga guests. Napangiti si Catherine dahil sa kabutihan ng lalaki. Nakaipon ito ng tapat at mababait na kaibigan. Noong siya nang may hawak ng mic, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ellie, hi. Bati niya na tinawanan ng marami. Alam ko na dati pa man wala na akong ginawa kundi irapan ka sa tuwing. Highest score ka samantalang ako. Natalo ng 1 o 2 points. Siguro iniisip mo na wala akong ibang ganap kundi mag-aral, kaya gano'n na lang ako competitive. Well, tama naman yun. Dahil sa'yo, naisip ko na ayos naman pala maging second best. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko dati na mas mamahalin ako kung ako yung nasa top 1. Pero pinarealize mo sa akin na walang silbi ang mga tao. Nasa ka lang sila magiging proud sa'yo kapag ikaw na ang first. I should cherish those who are still there, even if I'm not the best. Kasi sila yung magiging present, through thick and thin. Nabura ang ngiti ng mga bisita. Bumalot ang katahimikan sa silid. Saka lang napagtanto ni Catherine kung bakit. Nung mapansing lumapit na si Elijah para turuin ang kanyang luha. I never had a chance to thank you. Ikaw ang nagbigay ng challenge sa college life ko. It was not boring because there's you. Pasensya na kung masyado ako masama sa'yo dati ha. I wish you'd succeed in life. Be the best husband to your wife. And also be a great dad. Thank you, Catherine. Umatras si Elijah at nilagok ang alak sa mesa nito. Nagsipalakpakan ng mga panauhin. May umagaw ng mic pero pinigilan niya ito. Hep hep? Hindi pa ako tapos. Natulala si Jazz maging si Clark kay tumikim. Hindi uminom si Catherine, di ba? 3 baso na nainom niya. Agawin niyo na yung mic. Why? Let her speak. Baka naman may sasabihin pa siya. Huminga ng malalim si Catherine.
Sino sa inyo kumuha ng tsinelas ko? Maging si Elijah nabulunan. What? Buong araw ako nakapasa sa dalampasigan. Wala man lang naawa. Nagkasugat-sugat yung talampakan ko kasi talaga may kumuha, okay? Nag-init ang kanyang leeg at tenga. Magsabi na kayo, isoli nyo na. Kung di naman, iwan nyo na lang sa labas ng kwarto ko mamaya. Sayang ang tsinelas na yun eh. Kung alam nyo lang magkano ginastos ko para doon. Napahawak si Max sa ulo. Ipapahanap natin yan sa caretaker. Anyway, Kath ako naman. Sure. Isinauli niya na ang mic at uminom muli ng alak. Hinayaan siya ni Jazz dahil sabi niya ngayon lang naman ito. Nag-enjoy siya at sa unang pagkakataon, may idea na si Catherine kung bakit ang sabi masarap naman ang alak sa pagtagal. Gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nagiging mas palakaibigan ng lahat at pagdating sa sayawan, walang nagpapahuli. Hindi siya nagsisi sa pagdalo sa party ni Elijah. Agad niyang binawi ang salitang yun kinabukasan. Nagising si Catherine na parang pinupukpok ng martilyo ang utak niya. Dumukbang siya sa toilet bowl para ilabas ang lahat ng pwedeng maisuka at naghanda para sa kanilang pag-alis. Kinuha niya ang phone at nakitang shutdown nito. Hahanap na lang siguro siya ng charging station mamaya. Tangan-tangan niya ang bag habang bumababa na hagdan. Naabutan niya si Elijah na sumisimsim ng kape. Mukhang kagigising lang nito dahil naka-bathrobe pa. Walang kahit isang kasambahay sa paligid. Hi, nasan sila? Handa na yung mga gamit ko. Grabe, di na ulit ako inom ng alak na yan. Sakit ang ulo ko. Tinignan niya si Elijah. Natigilan pa siya na para bang nakakita ito ng multo. Why are you here? Duh! Bachelor's party mo. Ang saya kaya. Salamat ulit ng surprise ha. Di pa rin gumalaw ang lalaki. Para bang hindi nito alam kung paano siya kakausapin. Catherine, I want you to hold my hand as I say this. Ano meron? Natatawang tanong niya. Nagkahawak kamay sila at hinintay niya ang sasabihin nito nang nakangiti. Wala na sila dito. Maaga sila umalis kasi may bagyong paparating. It seems like hindi ka makakauwi. Unti-unting nabura ang saya sa mukha ni Catherine. Namutla maging ang kanyang bibig. Seryoso? Seryoso naman oh. Paano hindi ako makakauwi? Di ba may susundo sa amin? Meron nga. At ayun, nakaalis na sila. Akala ko nakasabay ka na. I woke up late. Si Max na nag-asikaso sa kanila paalis. Kagigising ko lang. Kung gano'n naka na yung cellphone mo, tatawagan ko sila para makabalik ako agad sa bayan. Magbubuk na lang ako ng ibang flight para makauwi ako. Nag-iwas ng tingin si Elijah. Nasulya pa naman ni Catherine ang cellphone nito sa tabi, pati na ang sirang SIM card. Ba't mo naman sinira yung SIM? Hoy! Sinong tatawagan ko nito? May number ka ba ni Max kahit sino? I don't. Kaya ako nga sinira ang SIM card para hindi ko sila makontak. I want to be alone. Kaya kahit mga kasambahay, pinauwi ko na rin. They're going to be back in 3 weeks. Oh my God, 3 weeks? Naiiyak na si Catherine. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Ellie? Sino magluluto? Sino maglilinis kung wala sila tas mag-isa ka rito? Di ako. I don't have a problem with that. Ikakasal na ako tas di ako marunong maglaba o magluto. That's funny. Ay, paano naman ako? Nadamay pa ako sa soul searching mo. Nababaliw ka na ba? Tumayo ang lalaki at tinignan siya sa mata. Catherine, I've endured your questions. Hindi ko nakasalanan kung di mo pala kayang i-handle ang sarili mo. Dapat, magpabiling ka kay Jazz na gisingin ka on time. But even then, di porke dahil magkasama kayo, sila pa rin ang bahala sa kapakanan mo. That's irresponsible. Dapat kinakaya mo asikasuhin ang sarili mo kinabukasan pagkatapos uminom. Kasi kung di mo pala kaya, edi sana nag-juice ka na lang. Napapahiyang yumuko si Catherine at umatras. I-charge niya ang phone para matawagan si Jazz mamaya. Where are you going? Mag-charge. Tumayo ang lalaki at inagaw ang phone sa kanyang kamay. Inalog-alog nito ang telepono. Nagulat siya nang may mahulog na patak ng tubig mula dito. Nag-umpisa nang umiyak si Catherine. Nahulog ko ba yan sa tubig kagabi? Yes, lumundag ka sa pool habang nasa kamay mo to. You're dangerous when you're drunk, Catherine. Paano na ako makakauwi nito? There's only 2 ways for that. Ano?
May maliit na bangka sa dalampasigan. Gamitin mo at magsagwan ka papunta sa sentro. Pero kung di mo naman kaya, second choice, lumangoy ka na lang. Sarkastiko nitong sabi. Lumakas ang pag-iyak ni Catherine. Hindi siya inalo ni Elijah. Hinayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak hanggang sa mapagod. Hindi ba maiilang fiancé mo na malamang may kasama kang babae dito sa isla? May mali siya ba sa pagitan natin? Huh? Nag-iwas siya ng tingin. Wala naman. Then, there's no problem with both of us staying here. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makabalik agad ng sentro. Do you trust me? Gusto mo na honest sa sagot? Yes. Honesty is the best. Sinamaan niya ito ng tingin. Wala akong tiwala sa'yo. Kung may emergency tayo dito, edi wala maghahatid sa atin papuntang sentro. Sino nagpaplano ng ganitong bakasyon? Ikaw lang. These 3 weeks is for myself. Eh hindi ko naman inasahan na may asungot na may iwan dito. I can handle it. Habang wala pang tulong, maghanap ka na muna ng aliw sa paligid. Wala ring kuryente kaya hindi natin magagamit ang electric cooker. We will have to do it manually para may maluto tayo. Huminga ng malalim si Catherine. Hindi talaga kita maintindihan. Ewan ko sa'yo. Bumalik siya sa silid. Tinabi ang mga gamit. Pinagmasdan niya ang mukha sa salamin at nakita ang pamamaga ng kanyang pisngi dahil sa alak kagabi. Sumilip siya sa bintana at nakita ang maitim na ulap na papalapit. Mukhang tama nga si Elijah. Wala siyang choice dahil bawal din naman bumiyahe kapag masama ang panahon. Dapat silang magtulungan ngayon. Magbabait-baitan na lang muna siya para gumaan ang loob nito, saka siya hihiling na sana mapaaga ang uwi ng lalaki sa kanila. Sobra naman kasi ang 3 weeks. Sila lang dalawang nasa isla. Isipin pa lang nila ang katotohanan to. Lumalamig na ang daliri niya sa kamay at paa. Uuwi siya, kahit langoyin niya pa ang dagat. Namimili na lulutuin si Elijah sa icebox nung masulyapan niya si Catherine na nakadikit ang mukha sa glass wall. Tinitigan nito ang dalampasigan na hinahampas ng malalaking alon. Doon siya napailing. Kakabagin ka sa katatambay mo dyan sa labas. Tinitignan ko lang kung may dumadaan ba. Sa lakas na hangin ngayon, natural wala. Except, you have a death wish. Lumalamon na malalaking bangka ang dagat, Catherine. Lumapit ang babae para tulungan siyang magsiga ng kahoy. Konti na lang ang naiwang panggatong doon sa lalagyan niyo. Paano na yan? I will go out. Hahanap ako ng mga kahoy na pwedeng gamitin. We have no choice. Ako na magluluto. Sinigang ba? Yes. Umalis siya para kunin ang mga sangkap na gagamitin. His first week on this island with Catherine was not good. Laging naghahanap ang babae ng paraan para awayin siya. Sinasangga niya ang pagmamalditan nito kaya sa huli, hindi sila nagpapansinan. Kinabukasan, gumanda na sa wakas ng sikat ng araw, kaya nagpasya siyang akyatin ang puntod ng kanyang lolo't lola na nasa pinakamataas na bangin nitong isla. Saan pupunta? Untag ni Catherine habang umunguya ng chichirya. Aakyat ako sa pampang. Gusto mo sumama? Anong gagawin mo doon? Mangingisda ka ng shark? Maangas na tanong nito. Dadalawin ko ang puntod ng lolo't lola ko. Inilihis ni Catherine ang tingin. Eh di sorry. Sasama ka ba? Tinabi nito sa wakas ang pagkain at tumayo. Wait, magbibihis lang ako. Isinara ni Elijah ang bintana, maging ang pinto para masigurong walang makakapasok na hayop, habang wala sila. Sabay nilang inakyat ang mabatong bangin. Ilang beses nadulas si Catherine dahil basa pa ang mga bato mula sa nagdaang ulan. Umawa ka sa akin. Baka kung mapano ka, multuhin mo ako na malala. Ba't nasa tuktok na kalibing ang lolo't lola mo? They want to see the sunshine and sunset together. Sina mom and dad, gusto rin na dito humimlay kapag wala na sila. Ang romantic ng lugar? Kahit ako gugustuhin ko rin ilibing dito eh. Gusto ko nga tumira dito eh. Payapa, malayo sa usok ng mga tambutso, sa alikabok ng kalsada at ingay ng mga tao sa paligid. Really? Napangiti si Elijah. Not everyone likes that. Hindi mahirap pumanap ng tao mamahalin. But it's hard to make sure that both of you share the same once in life. Tagasan ba yung mapapangasawa mo? She is from Australia. Foreigner ang ama niya. Di na masama. Maganda yung ganyan ah. Magandang palahian ng taga-ibang bansa.
Makikita mo sa magiging baby niyo? Magandang tingnan. Shut up, Catherine. I resent that. Maganda ang lahing Pilipino. Ba't parang kailangan makapagpares sa taga-ibang bansa para maging kaaya-aya ang isang bata? Wala naman ako masamang ibig sabihin doon. Yun ang madalas ko marinig eh. Lalo na nung nasa bahay ang punan pa ako. Mabilis maawa ang ibang tao kapag cute ang isang chikiting. Lagyan mo ng madungis at pangit na bata sa harapan. Pustahan ang iisipin ng marami anak ng scammer yon at kapag tinulungan mo, mabubudol ka. Pasimpleng umirap ang babae at parang hindi ito naniniwala sa kanyang sinasabi. Naasar tuloy siya. Kung totoo nga na nakabase lang tayo sa itsura, di lahat sana tayo nagpapatayan para mapangasawa ang Mr. and Miss International ng bansa. Why would anyone like me? Sana pala hindi kita nagustuhan noon, di ba? Dinamay mo pa ako. Natawa si Catherine. Di nga, nagustuhan mo ako dati? Yes, malakas sa lobo tas mukhang galit ka sa mundo. It was really funny. Source of entertainment naman pala ang tingin mo sa akin eh. Naghihimutok itong sumalampak sa lupa. Nilapitan naman ni Elijah ang lapida ng lolo't lola sa kanagdasal. Ano oras tayo bababa? Dapitapo na. Sayang naman pag-akyat natin dito, kung bababa tayo agad. Lumapit ang babae sa kanya at umupo sa tabi. Hello po sa inyo, lolo lola. Gusto mo ba silang kwentuhan? Di ka magagalit. Why would I be? Itinukod ni Ellie ang kamay sa likod at pinanood itong dumaldal. Lola, ngayon lang po ako maglalabas ng hinanaing. Alam niyo po ba kung gaano kalupit tong apo niyo? Basta pagdating sa ACADS, wala siyang patawad. Dagdag pa, lolo, narinig niyo ba na basta gulero pala tong lalaki to no high school? Ngayon, kung magbait-baitan akala mo, hindi na ikipagbuno dati. Natatawa siyang umirap. Dati lang yan, Catherine. I've changed. Sino ba hindi nagmamature? Ako! Masayang sagot ng babae. Asar na kumuha ng damo si Elijah para itapon dito. Lahat ka na lang You just want to say anything para kontrahin lahat ng sasabihin ko. I live to amuse you. May kung anong katagang yon ang nagpatigil sa kanya upang titigan si Catherine. Namomroblema na siya kung paano kakausapin ang pinagtatrabahuhan nito sa oras na makabalik dahil mahaba ang absence nito. Ubos na laman na icebox, kaya bukas sasakay ako ng bangka para mangisda. Gusto mo bang sumama? Saka na muna. Maglilinis ako ng bubong kasi may nakikita akong agiw. Sumigaw ka na lang kapag nakadaong ka na para matulungan kita sa pagtanggal ng huli. Fine. Naglabas ng sandwich si Elijah mula sa dalang bag at nagmerienda sila ni Catherine. Nagkukwento ang babae tungkol sa karanasan nito sa trabaho. Kaya yun, gusto ko na mag-resign minsan pero syempre, kailangan ko muna makahanap ng malilipatan bago tumalon sa ibang kumpanya. Nagkibit balikat siya. Work for my friend. Pag-usapan natin yan pagbalik natin ng sentro. Sigurado yan Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Bagot na sabi niya bago inubos ang tinapay na tira ni Catherine. Let's go. Baka lamukin na tayo pagbaba. Sige, teka lang, magliligpit ako. Inilibot ni Elijah ang tingin sa paligid bago sumulyap kay Catherine na muli kumakausap sa puntod ng kanyang lolo't lola. Napapangiti siya sa simpleng bagay gaya nito. Simply because it's her. Ganito pala makitungo si Catherine kapag mahinahon. Sarkastiko pa rin at maboka. Pero aliw siyang kasama ito kapag inaasar. Wala itong arte at go na go sa lahat ng paglalakad. Panghuli, sinisigurado nito na hati sila sa gawain. Tara na, akin na yung kamay mo. At baka madulas ka. Mungkahin niya na tinanggihan ito. Kaya ko bro, wait ka lang. Pinanood ni Elijah kung paano umusli ang paa ni Catherine at dumaos-dos ito pababa ng damuhan. Para bang bato na tumambling ang babae hanggang sa baba. Napapikit siya at buong lakas na pinigil ang tawa. Okay lang ako. Hindi naman masakit. Nagmamadaling bumaba si Elijah upang alalayan ng babae. Tigas kasi ng ulo. Hindi tutuloy makatingin sa mga mata niya. Let's go. Sabi niya, bago ito pinasan sa likod. Wala siyang narinig na reklamo mula dito. Kaya marahan ang bawat takbang ni Elijah. Dinamdam ang bawat sandali. Marahan at puno ng determinasyon. Nakapag-decide na siya.
walang kasal na matutuloy. Magiging unfair kay Angel kung ipagpapatuloy nila ang seremonya kung may pinagkakainteresan siyang ibang babae. This arranged marriage was doomed to fail. Nagtataka naman si Catherine kung bakit tila nagbago si Ellie. Mas mahinahon na ito ngayon at hindi na siya kinukontas sa tuwing naghahanap siya ng away. Tumititig lang ito sa kanya ng ilang segundo hanggang sa iniiwas niya ang tingin at manahimik sa isang tabi. Hindi niya kasi matagalan na tuwing seryoso ang lalaking ito. Para bang kumakabog ang puso niya. Catherine! Sigaw ni Elijah mula sa dalampasigan. Baba na! Dinala niya ang balde at straw hat bilang panangga sa sikat ng araw. May nakuha akong starfish. Sa'yo na. Alok nito. Patingin nga. Hindi kulay pink. Sa cartoon, pink ang starfish. Ba't kulay blue-violet to? Ang tao nga iba't iba ang shade ng kulay. Tapos sa starfish gusto mo isang kulay lang? Nye. Pinisil nito ang kanyang tenga. Stupid. Aray ha? Alis na tayo bukas. Kaya maghanda ka na ng gamit. Darating na yung pump boat. Nabura ang kanyang ngiti. Ah, talaga? Buti naman. Papasok na ako sa loob para maluto na tong mga to. Thanks. Habang nagsasabaw, walang ibang maisip si Catherine kundi ang biyahe nila bukas. Hindi niya gusto itong nararamdaman niya, na para bang mas nanaisin niya wag na silang bumalik sa syudad para dito na sila magbahay-bahayan hanggang sa pagtanda. Pero hindi naman pwede yun. May fiancé si Elijah. Samantalang siya, may trabaho pang aasikasuhin. Nasa iba't ibang parte na sila ng buhay ngayon. Walang rason para magkita pa sila pagkatapos nito. Tensyonado ang biyahe nila kinabukasan. Halos ayaw ni Catherine na sulyapan si Ellie sa takot na baka maiyak na lang siya bigla. Nung maghihiwalay na sana sila sa airport, pinigilan siya nito. Catherine. Ano? Umayo siya ng tayo at ngumiti. Kakausapin ko ang kaibigan ko. Just wait for the message, okay? Seryoso ako. Di mo kailangan magtiis sa trabahong yan. Okay, asahan ko ah. Sabi mo yan. Lumapit si Elijah at sinapo ang kanyang pisngi. Inalikan nito ang noon ni Catherine. Wait for me. Anong wait for me? Huwag ka nga nagbibiro dyan, ikakasal ka na uy. Nang hahalik ka pa, hindi naman kita gusto. I can feel your heartbeat against my chest, Catherine. Noong araw na pinunta natin ang punto ng lolo't lola ko at pinasan kita pa uwi, ramdam ko. Can you claim that it was just my delusion? Napatakip na lamang siya ng muka. Wala akong pake, hindi ako maninira ng relasyon. There's no relationship. Arranged marriage lang lahat. Kaya sana bigyan mo ako ng chance. Napakurap si Catherine. Tama nga ang kanyang sapantaha. Ibig bang sabihin nun may karapatan na siyang manghimasok sa kasunduan nila? If I end up miserable, mas gugustuhin ko makasama ang taong gusto ko. Ayoko magtiis lalo pa kung pwede naman maging masaya. Malapit na ang flight mo. Just give me time, okay? Kapag nakita tayo ulit, gusto ko settled na ang lahat. At wala ka nang poproblemahin kundi ang pag-iisip sa akin. Ha? Lakas ng tama mo ah. Kapal pa na mukha mo, masyado kang assuming. Pinapapasok na kayo, Catherine. Huminto siya para tignan to sa mata. Sabi mo, hanapin mo ako ah. Ngumiti sa wakas ang lalaki at tumango. I will. When we see each other again, pag-uusapan natin ang masinsinan ng lahat. Nakampante sa wakas si Catherine. Tumalikod na siya at inasikaso ang mga papeles. Sa huli niyang paglingon, nakita niya ang pamumulsa ni Elijah. Seryoso ang mga mata nito. Para bang panaginip ang lahat. Hindi kaya mawala rin to at makalimutan ng pangako paglipas ng ilang araw? Sa unang pagkakataon, gets na ni Catherine kung bakit may mga taong napapasabi ng love got them doing something crazy. Nakakabaliw naman talaga ang pagkasabik at paghihintay at pagnanasang maging totohanan ang naiisip niya sa imahinasyon. Ilang linggo ang lumipas. Nakapagpalit na siya ng trabaho. Mas maayos nga ang trato sa kanya dito at hindi gaya noon. Ang trabaho niya ay angkop sa job description. Hindi yung sobra-sobra ang workload dahil miski ang gawain ng iba ipapasa sa hindi favorite para trabahuhin. Isang araw pa lang mula nang makabalik siya, natanggap niya na ang opisyal na pagkansela sa wedding ceremony ni Elijah at ang fiancé nitong si Angel. Kinakabahan man si Catherine. Hinintay niya ang pangako ng lalaki na magkikita silang muli.
Ngayon na ilang linggo pa ang lumipas, naging atat na siya. Di kaya nagalit yung mga magulang niya? Tanong niya sa isip. I knew it. May something talaga. Masayang sabi ni Jazz nung kinwento niya ang nangyari. Alam mo, napansin ko nga na wala ka sa bangka na makadaong kami. Nagmamadali ang lahat kasi nga may bagyo. Ayun, di ko na sinabi sa bangkero. Gaga ka? Sinadya mo akong iwan sa isla? Napasabunot sa sarili si Catherine. Me, masasakal talaga kita. Blah, blah, blah. Ngayon pa na umabot na kayo sa ganito? Anyway, may something fishy naman talaga kasi. Imagine mo ha, pagkatapos ng bachelor party niya, magsistay siya sa isa ng halos isang buwan na siya lang mag-isa? Akala mo talaga sisentensya ng kamatayan, imbes na ikakasal. Baka hinahanap niya pa sarili niya. Be honest, sadyang hindi lang siya willing. Napilitan lang siya pagbigyan ng mga magulang. Actually, you're saving that, Angel me. Kasi kung natuloy sila, magiging malungkot lang si ate girl. Di ka naman sigurado dyan. Tumayo siya, matapos marinig ang katok mula sa pinto. Nagpaalam siya kay Jazz, saka sumilip sa labas at halos mapalundag siya nung makita si Elijah. Hi, did you miss me? Oo naman. Yumakap siya dito. Nabitiwan ni Ellie ang dalang bulaklak at mga pasalubong. Pinupog nito ng halik ang kanyang mukha at maging leeg. Okay na ba lahat? Yes, it's all done. Sorry kung natagalan ako, Catherine. Ayos lang. Hindi siya bumaba. Bagkus sinigpitan niya pa ang yakap sa lalaki. Salamat kasi tumupad ka sa pangako mo. Kala ko talaga nagbago ng isip mo, Ellie. Umiling ito ng mariin sa kanya. Matagal na tayo magkakilala. Kailan ba ako nagsinungaling? Binaba siya nito. Maya-maya, pumasok na sila sa bahay. Dahil doon, nagpaalam na rin siya sa tawag kay Jazz. Umupo sila sa sofa at maya-maya nagtungo sila sa kwarto. Hinawakan siya ni Ellie sa pisngi. Inayaan niya ito at nakuha pang umiti. Bumalik ka. Bakit? Because I like you, Catherine. I have before. And I think hanggang ngayon nandun pa rin. Nadagdagan lang. Di ko talaga inaasahan na darating ka. Akala ko nga nagkamali ka lang sa pag-send ng invitation. Nakita ko nandun ang pangalan ko. Sakala ako nakampante. Let's have this, alright? Mabilis siyang tumango at niyakap ang leeg nito. Napahiga sa kanyang harapan si Ellie. Hindi man siya makahinga sa bigat nito, tiniis niya. Dito ka na matulog, namiss kita. Namiss din kita, Catherine. It's good to be back. Tumango siya at hinayaan ito magtago sa kanyang leeg. Pababa ng pababa hanggang sa malimutan niya kung saan nagsimula ang lahat at kailan matatapos ang matamis na pagpaparusa. Kasama niya na si Ellie. Yun ang mahalaga. Lumipas ang ilang araw, halos manirahan na si Catherine sa bahay ng nobyo. Nagising siya sa sunod-sunod na doorbell. Bumangon siya at tinakpan ang hubot-hubad na katawan ni Elijah. Nagbihis siya saglit bago pinagbuksan ng bisita ng kanyang boyfriend. Natuod siya sa kinatatayuan nang makita ang isang foreigner. Nakita niya na ang babaeng ito sa social media, pero wala hostisya ang filter sa natural nitong kagandahan. Are you Catherine? Tanong nito. Nasa loob ba si Elijah? Gusto ko sana siyang kausapin. Kung hindi mo mamasamain, gusto ko lang sana malaman kung sino ka. Alright, dapat nagpakilala mo na ako. My name is Angel. Nakipagkamay ito bago tiningnan ang oversized t-shirt na kanyang suot. I was his former fiancé. Oh, I'm sorry. Ikukuha kita na maiinom. Hinablot ng babae ang kanyang braso. Wait, Catherine. Bago ka umalis, may gusto akong sabihin. Ano yun? Walang mapaglagyan. Ang hiyang nararamdaman niya. Hindi niya matignan si Angel sa mga mata. I'm sorry. No, you don't have to be sorry. Noong una pa lang alam ko hindi talaga gusto ni Elijah ang arrangement namin. I'm actually glad na nahanap niyo ang isa't isa ngayon pa lang. Kung naikasal kami tapos nagkagusto siya sa iba, hindi ko kakayanin. I may not love him, but I value loyalty the most. I can tolerate the indifference in marriage. Pero hindi ko matitiis ang cheating. Kumalma sa wakas si Catherine
Sinamahan siya ni Angel sa kusina. Anong gusto mong inumin? Anything is fine, love. Habang naghahanda siya ng juice, inobserbahan siya ng babae. I think I might have seen you somewhere. Nasa class picture ka ni Ellie. Are you his classmate from before? Oh, magkaklase kasi kami nung college. So that's why. Actually, na nakaraan pa ako pinakausapan ni Elijah. Pumayag ako agad. Ngayon gusto ko lang siyang kausapin sa personal. Heto, Juice, gigisingin ko siya para makapag-usap kayo. Thanks. May lakad ako pagkatapos ito. I appreciate that. Bumalik ng silid si Catherine at tumundag sa kama. Napabalikwas ng bangon si Elijah. Is there a problem? Si Angel nasa kusina. Bumalik sa pagkakahiga ang lalaki. Akala ko kung ano na. Wait, nahihirapan akong bumangon. Bilisan mo na dyan. Sinadya ka ng tao rito tas babagal-bagal ka. Alalahanin mo may atraso ka sa kanya. Tamad na tumango si Ellie. Tinalo mo pa ang konsensya ko sa panggigil trip ah. Bumangon ito sa wakas at nagunat. Pinanood ni Catherine ang kilos nito at wala sa sariling tumango. Gustong-gusto niya ang katawan ni Elijah. Maliksi ito pero hindi naman brusko kung gumalaw. Sakto lang kumbaga. Di ko sasama? Nope, kausapin mo siya ng masinsinan, okay? Dito lang ako. Tumango si Ellie at tinalikan ng kanyang labi bago lumabas ng silid. Gusto niya mang makinig. Hindi naman tama kung pati doon manghihimasok siya. Hahayaan niya na lang si Ellie ang magsabi sa kanya mamaya. Sa labas naman, agad na bumesa si Elijah kay Angel. How's your flight? It's fine. I've had a worse so hindi na bago sa akin ang biyahe. Anyway, I met your girl, mate. She's quite pretty. Quite pretty? I know. Mas marami ka pang magagandang babae na nakita at nakilala. You've been to many different places, have met different faces, pero obsessed ka pa rin kay Catherine. There's no place like home, yeah? Pahayag nito, sabay pa birong umirap. Mukhang di ka naman galit. It's hard to hate a man who's genuinely in love with another woman. Hindi naman ganun kalalim ang samahan natin, and I see you as a friend, rather than a potential lover. I respect that. Thank you, Angel. You're very welcome. Now I'm here because your mom and dad have been chatting me up. Hindi pa nila alam ang tungkol kay Catherine? Di ko pa siya naipapakilala sa kanila. I was just looking for the right timing. Ayoko naman na biglayin siya. Baka bigla na lang matakot. Are they harassing you? No, it's manageable. Umiiwas sila ako sa usapan. Ayoko na maipagsabi ang ganap mo sa buhay, but you have to fix that soon. Now that I'm not your fiancé anymore, wala nang rason para tiisin ko ang pangungulit ng mga magulang mo. I have to set my boundaries, Ellie. I understand. Thank you. I wish you happiness, Ellie. Can you do the same for me? Oo naman. You will meet a great guy and he will appreciate every inches of you. Yumakap sila sa isa't isa pagkatapos humiwalay siya at hinadid ito papunta sa pinto. Nang mawala ang babae, para na rin natanggalan ng bigat ang kanyang balikat. Mahalaga rin sa kanya ang opinyon ni Angel. Dahil nga tiniis din siya nito na ilang buwan. But in the end, the heart wants what it wants. Mahirap ikein ang reaksyon ng puso, isip at katawan kung kaharap na ang taong gustong makasama habang buhay. It's like a magnet clinging onto a piece of metal unapologetically. Kusa at di mapigil ng kahit ano. Others might call it insolence dahil lumalaban siya sa kung anong napagkasundoan. For Elijah, this is simply meant to be. Bumalik na siya ng silid upang kausapin ang kanyang girlfriend. Kailangan na nilang harapin ang kanyang mga magulang. Halos masunog ang balat ni Catherine dahil sa init ng panahon nung ipakilala siya ni Elijah sa mga magulang nito. Nakakunot ang noon ng dalawa na tila ba inaalam gamit ang tingin kung saan kuweba siyang galing. Naku-conscious tuloy siya dahil sa suot na simpleng blouse at pants. Gusto niya man gayahin si Angel na lagi nakabestida. Ayaw niyang baguhin ang sarili niya para lang magustuhan ng mga magulang nito. Mom, Dad, this is Catherine. Siya po ang girlfriend ko. Ngumiti siya sabay bate. Hello po, Mr. and Mrs. Delgado. Call me Tita Amor. Oh, so my son. This is the girlfriend. Naipinalit mo kay Angel? Is that it? Mom, walang pinagpalit. I never accepted Angel as my girlfriend anyway. Alam niyo yun. At kahit siya naintindihan na sinabi ko.
I hope you do the same po. Inakbayan ito ng ama. Let's talk. Iha, please excuse us. Sige po, walang problema. Hinatid siya ng binata sa silid nito bago umalis. Sa bahay ng parents ni Elijah, hindi nagalaw ang mga gamit ng lalaki sa silid. Lahat ng gamit nito mula sa pagkabata hanggang sa college, nakahanay sa aparador. Habang kinakausap ng binata ang mga magulang, naging abala si Catherine sa pagsilip sa mga nakalakihan nitong laruan. May gitara sa tabi, isang maliit na electric piano at malaking cabinet ng mga libro. Sa isang maliit na espasyo, nakalagay ang pamilyar na kagamitan. Nilapitan niya ito at inisa-isang sinuri. Teka, ba't nandito to? Ang kanyang nawalang panyo ay nasa mesa. Mukhang bagong labay ito at hindi nagamit ulit. Nariyan din ang Polaroid picture kasama ang kaibigan niya, maging ang class photo picture. Mukhang tinago rin ng lalaki ang yearbook nila na may special na bookmark para sa kanyang larawan. Umupo ng kama si Catherine habang pinagmamasa ng mga ito. May isang parte man ng puso niya na natatawa sa ginawa ni Elijah. Malaki naman ang bahaging nagpapasalamat dahil may tsansang malakas ang kapit niya sa puso nito. Insecure si Catherine. Aminado siya na marami pang babae dyan na hihigit sa kanya. At kahit paanong sabihin ni Elijah, may kirot pa ring nararamdaman siya sa tuwing naririnig na may iba pa dyan na better. Mas sophisticated, mas mautak, mas makinis. Hi. Bati ng lalaki. Mukhang kanina pa ito dumating at nakamasid lang sa kanyang reaksyon. You like my collection? Anong klaseng collection to? Di ko naman alam na P-pop idol na pala ako ngayon at may fanboy ako dito. Just to clarify, hindi ko ninakaw ang panyo mo. Naiwan mo yan sa room at nadumihan. I was thinking laban ko muna bago isaoli, pero wag na lang pala. Panairap mo sa akin kaya akin na to. Natawa siya dahil doon. Okay, sabi mo eh. Ano palang sabi ng mami mo? They're happy. Nangyari na at saka hindi naman galit si Angel. She took it well. Di gaya na iniisip mo. Wala siyang feelings para sa akin. She's a great woman kaya sana maging magkaibigan kayo. Alam ko, ia-add ko siya sa social media para happy ang lahat. Inabot niya ang kwelyo ni Elijah at kumiti. Di ba sila galit sa akin? Baka hindi nila ako bet para sa'yo. I mean, tignan mo naman si Angel hindi basta-basta. Masaya sila. Lalo na nung sabihin ko ikaw yung babaeng nasa class circle ko at yung nasa class picture na mesa ko. Akala nila dati hitlist ko yun pero di naman ako killer. Lastly, I don't get your point. What do you mean na hindi siya basta-basta? Kailangan ko pa ba yung spelling yun? World class ang galing niya sa pagtugtog ng piano. Foreigner ang papa niya tas mayaman pa. Hasyendera siya, Ellie. So? Anong so? Bulag ka yata eh. I don't understand you. Kung mga bagay na yun sapat para ma-amaze sa iba. Lalo ka na. Ibahin mo ako. People are allowed to have preference, Catherine. I want my person to be hardworking, funny, and endearing at the same time. I love this face, this body, and how your mind works. Aanin ko yung pagiging world-class pianist Angel. Her music doesn't make my heart swell, and my dick hard. Sa'yo lang ako ganon. Tinakpan niya ang bibig nito at bumilang hanggang 10. 8, 9, 10. Kalmado ka na? Umiling ang lalaki kaya niyakap niya na lang ito. Oo na, naintindihan ko. Ang ayoko lang kasi baka mamaya atrasan mo ko kasi lugi ka. I did not enter this relationship with you para isipin ko sinong panalo o dihado sa atin. Gusto ko pareho tayong panatag at masaya. So please focus on our future together. Tapos sa si Angel. Huwag mo ikumpara ang sarili mo kung kani-kanino. Oo na. Pangako, hindi na. Bati na tayo? Saad ni Catherine at taimtim na tumango. Yes. Niyaya siya nitong kumain kasama ang mga magulang. Kaya agad siyang nag-ayos ng buhok. Ilang saglit pa, nabalot ng tawanan ng kusina dahil sa mga kakatuwang chika ng mami ni Elijah. Anyway, Iha, nandito lang kami ng tito nyo. Kung may problema, kausapin mo lang kami. Opo, tita. Thank you so much po. Gumaan sa wakas ang loob ni Catherine. Ramdam niya na tanggap siya, kaya gagawin niya ang lahat para pangalagaan ang tiwala ng pamilya ni Ellis sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Nagsama-sama lahat ng kamag-anak ni Catherine at Elijah.
Kahit si Angel dumalo rin upang makisaya sa kanilang pag-iisang dibdib at bilang regalo, tumugtog ang babae sa piano ng isang sweet song habang sila'y sumasayaw. Hindi inakala ni Catherine na sa kabila na naging nakaraan nila ni Elijah, sila pa rin na nagkatuluyan. May mga araw na iniisip niya na baka darating na lang ang sandaling maisip ng lalaki na hindi worth it ang kanilang relasyon. Hindi naman nangyari ang kanyang kinatatakutan. Bagkus, mas lalo lang siyang naging panatag habang patagal ng patagal. Tama nga ang sinabi nila na only time would tell. Marami silang pinagdaanan nitong mga nagdaang taon at sinubok ang kanilang determinasyon na magtiwala at magmahal. This time, kapwa sila ready at excited. Sabi ko na may something talaga yung awayan nyo ng college pa tayo. Something fishy and cheesy. Kantsaw ni Clark. Natawa na lang siya. Oo na. Sa kanya lang ako labis-labis na na-impress noon. Nung una ko siya nakilala. Hindi ko lang alam kung paano ipapahiwatig na tama ang nararamdaman ko. Elijah, I just want you to know that even if I look at you badly before, I never once wished anything bad happened to you. Hindi ko hiniling na mapahama ka o maghirap ka. Gustong-gusto ko nang pupugin ang halik ang pisngi mo. Pinipigilan ko lang dahil masasayang yung ayos mo. I know you're kind, love. Kahit malaman ko pang pinagmumura mo ako noon, it doesn't matter. We're married now. Humarap pa ito sa mga kaibigan. Kaya kayo huwag niyo na ipaalala sa misis ko ang pagpapakipot niya sa akin dati. Nakatali na kami pangabang buhay. And we're going to take care of each other. Unang pumalakpak si Jazz. At agad itong sinabayan ng iba. Lumapit si Angel para bumeso sa kanyang pisngi. I have to go. See you guys sa baby shower, alright? Hindi ka ba muna kakain? Umupo ka sa table namin. Oh no, I'm alright. Nasa labas na yung sundo ko. I'm actually going on a date later. Yes, Elmer. Nakilala ko siya dahil sa inyong dalawa kaya thank you. That's lovely, Angel. I wish you happiness. Sabi ni Elijah, you two guys, I'm off now. Kumaway ang dalaga. Matamis ang ngiti nito habang naglalakad paalis. Mas happy siyang tingnan ngayon kasi noong una ko siya makita kasama ka. Puna ni Catherine. Nagkibit balikat si Elijah. Arranged marriage ang mangyayari dapat sa amin simula pa lang. And it's normal na mailang siya na husto. Even I was a bit mad. Anhin pa ang pinag-aralan ko. Kuwaarte sila na parabang hindi ako marunong mag-decide at pumili ng taong nararapat para sa akin. Okay naman na, di ba? Di ka nainis kina mami at daddy mo? Mga magulang ko sila, love. Hindi ko kaya mainis na matagal. Mahal ko sila at naiintindihan ko rin na gusto lang nila na hindi ako magkamali o mapariwara sa pagmamahal. I'm just glad that you love me. Kasi kung hindi, I will be stuck on a miserable marriage knowing damn well that you're the one that I want to spend the rest of my life with. Pahayag nito. Hinawakan ni Catherine na magkabilang pisngi ng asawa at hinalikan nito ng mariin. Huwag kang gigil dyan namumula na yung mukha mo. Say the magic words again and I'll listen. I love you? Nope. Yung sinabi mo kanina sa altar. I do. Tumango ang lalaki at ngumiti. Every time we fight. Kung may panahon man na sa tingin mo sumusobra na ako o napapabayaan kita, tell me that. Darating man ang araw na maghirap tayo. Gusto kong paalalahanan natin na isa't isa. Kung ano sumpaan natin sa simbahang ito. Okay. We'll make it work. Niyakap siya ni Elijah at humarap sila sa mga panauhin. Ulitin ko lang, Catherine. I'm grateful to have this right to spend this lifetime with you. Ali, mas maganda kung may kasama tayong chikiting sa bahay. Tas tatawagin tayong mama at papa. Okay, love. I will work hard. Tumango si Catherine kasabay na huling flash ng kamera. Pagtatapos nitong yugto ng kanilang buhay. Masusundan ito ng masayang alaala ng pagkakaroon ng anak, pagpapalaki ng mga bata at pagtanda ng walang pinagsisisihan sa buhay. Life is full of surprises para sa marami. Pero kung inoobserbahan lang talaga natin ang bawat pangyayari sa paligid, wala tayong dapat ikagulat. When love comes in your way and catch you by surprise, ang hindi mo alam ay puso pala nun na naghihintay sa iyo noon pa man, umaasa at nagpapapansin. May iba't ibang paraan ng tao para ipakita ang nararamdaman. Sometimes we are flattered. May sandali naman na nandidiri tayo dahil hindi talaga natin makamatch ang isang tao. Gayunpaman, bago magpadala sa tamis ng sandali, dapat sukatin muna ang isang aspeto.
Ito ay consistency. Ang pagmamahal na sa simula lang matamis hindi worth it. Kaya naman ang susi rito, pagbibigay ng sapat na panahon para kilalanin ang tao. Only time would tell. At sa kaso ng pag-iibigan ni Catherine at Elijah, time spoke their truth. Nagtago sa likod ng galit ang pag-aasam na mahalin. The end.